Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay, 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 ay. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Metro at Mega Manila. Ngayon ho ay huling Sabado na ng buwan ng Mayo at last time ay nakakwentuhan po natin ng isang intern tungkol sa mga realidad. Ayan, nagkabulol-bulol na. Realidad ng pagpasok ng isang individual sa bagong workplace, diba, yung mga expectations, ano ba yung mga challenges at yung mga bagay na hindi naman naituturo sa classroom at natututunan na lang natin sa loob ng ating on-the-job training. At ngayon pong gabi, isang intern muli ang ating makakasama mula pa rin sa Easy Rock Manila. Pero habang papalapit na ang balik eskwela, actually next week, 'di ba? June na sa Monday. And then after a week pasukan na ng mga bagets. Para ho sa maraming estudyante, yan ho ang kanilang realidad sa ngayon. Pasukan na ulit, bagong kabanata sa kanilang buhay. Pero yun hong ating guest tonight ay iba po ang kanyang kinatatayuan ngayon. Kasi habang iba mag-uumpisa pa labang sa panibagong taon na kanilang pag-aaral, ito pong guest natin tonight nagtapos naman o katatapos lamang sa isang napakahalagang yugto pa rin ng buhay as estudyante, diba? Yung internship. At gaya po ng maraming graduating students, mas malinaw ngayon, I think, mas naging malinaw ngayon yung ilang kasagutan sa mga tanong, especially tungkol sa napili niyang landas. Pero of course, marami pa rin mga lilitaw na katanungan tungkol naman sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ano ba yan? Ano ba yung mga natutunan hindi lang sa trabaho, pati sa sarili natin? Ano yung mga nadidiscover natin kapag unti-unti nang nagtatapos yung major chapter ng ating buhay? Ito yung pagiging estudyante. At papasok na tayo sa realidad ng buhay. Yung adulthood, yung adulting na tinatawag ngayon. Welcome po sa ating programang nakikinig sa bawat kwento ng mga ordinaryong mga manggagawang Pilipino. Programang sumisilip sa buhay sa likod ng bawat hanap buhay. Ito po ang Hanap Buhay Diaries. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH. Tonight, makakasama po natin ang isang communication student all the way from the Lyceum of the Philippines University, Cavite. Ladies and gentlemen, welcome! Welcome po natin sa studio si Hazel Macarubo. Hazel, magandang gabi at welcome. Magandang gabi po, Sir Cal, at magandang gabi rin po sa lahat ng mga tagapakinig ngayon sa DZRH Hanap Buhay Diaries. Ayan, so ngayong gabi, katulad ng introduction ko kanina, ikaw ay natapos na sa iyong internship. Pero rewind muna tayo ng very, very slight. Ano ba yung reason bakit mo napiling pasukin in the first place ang larangan ng komunikasyon? Actually po, funny story, hindi po talaga communication ang first option ko nung nag-college ako. Dapat gusto ko po talaga mag-legal management or legal studies, anything about law, kasi yun po ang gusto ko talaga, mag-abogado in the future. Pero nung senior high school po kasi, parang syempre, ang source of entertainment lang po is through TikTok, Facebook, ganon. And then, I came across this post po sa isang content creator. Siya po yung bosses ng Philippine Airlines. So, ginaya ko po siya and then parang, ang ganda, parang gusto ko rin yung ganon. So, dun po nagsimula yung interest ko. And then, senior high school, dun po ako nakilala na kaya ko pala mag-voice over, ganito, ganyan. And then, nung college po, tsaka ako naisipan mag-com. Ayun. Medyo I mean, hindi naman siya sobrang nagkakalayo. Pero kung titignan natin yung technicalities sa legal management versus communication, of course, malaki din yung difference pagdating sa output. Pero, I think, okay din naman ang communication as pre-law, di ba? Kung, yes diba, po, kung okay gusto po mong siya. i-push. Kasi parang sinerge ko din po siya kung okay lang ba ang communication as pre-law. Sabi naman, okay naman kasi may mga laws din naman po kaming natututunan pero more on media siya. Tas media parang, ethics, yes diba? po, mas natututo lang po kami sa paraan ng
public speaking, and yung construction po ng words, yun lang po yung parang pinaka-advantage pag nag-com ka as your pre-law course. Correct. Yan yung parang siguro sa ibang course or sa ibang program parang soft skills lang siya. Pero I think pag isa kang law student, hard skill siya yung ability na makapagsalita in front of your peers, 'di ba? Syempre, magiging professor mo mga veteranong abogado. Alam naman natin na ang nature ng yung buhay ng mga law student talaga namang parang pag lagi kang pawis na pawis, lagi kang natataranta. So I think advantage din talaga kapag na-develop mo sa yung college life yung skills sa public speaking. Anyway, so ikaw ba, yun pa rin, after the 4 whole years ng pag-aaral ng communication, nakapag-decide ka na ba kung anong career yung papasukin mo after mo gumraduate? Actually, yes po. Natanong na rin po sa kanya nung pagkapasok ko dito. Ang sabi ko po talaga, gusto ko mag-pursue ng career ko in radio broadcasting talaga. Ito po talaga yung gusto ko. And then, siguro, after 2 to 3 years of working sa radio broadcasting, tsaka po ako magtitake ng unit sa pre-law course. So, parang working student po yung magiging atake ko. So, ibig sabihin, hindi pa rin nawawala yung parang passion mo pagdating naman sa law. Yes po, andun po talaga kasi parang actually nag-aalala nga po yung parents ko na baka daw mawili na ako sa career na kinuha ko. Sabi ko naman sa kanila, andito na ako, malapit na ako, bakit pa ako mapanghihinaan ng loob? Malapit na, unti na lang So, sabi ko, pagkatiwalaan nila ako kasi rest assured naman na itutuloy ko pa rin yung pre-law pagdating ng panahon. Well, it's nice to hear na very supportive ang iyong parents pagdating sa pag-pursue ng law. Kasi I mean, hindi naman mura mag-aral, 'di ba, ng law. So, I think it's a good decision then na parang gusto mo munang i-immerse yung sarili mo sa field ng radio broadcasting. Given na yan naman talaga, gusto mo din naman talagang pasukin ng field ng radio broadcasting. Ano specifically sa radio broadcasting? Ang gusto ko po talaga news. Okay. Kaya po, nung upon deployment namin, nag-usap na po kami ng co-intern ko. Doon ako sa DZRH. Kasi ang sabi po, DZRH saka Love Radio lang available. Sabi ko, sa DZRH na lang ako. Sabi niya, sige, ako na lang sa Love Radio. Ang ending po, napunta kami sa Easy Rock. Pero, naman po, no regrets naman po. Masaya naman po ang journey namin. Well, speaking of Easy Rock, nung nalaman nyo nga, na doon pala kayo mapupunta, doon kayo de-deploy sa Easy Rock Manila, very malayo sa nature ng news kasi Easy Rock ay isang FM station. Ano yung mga naging expectation mo dun sa parang magiging nature na magiging responsibilities ninyo? Actually po, parang wala naman talaga akong expectation kasi parang sa akin naman po, okay lang kahit anong mapunta sa akin trabaho. Basta ang gusto ko, sa radio broadcasting company ako mapupunta. Open naman po ako sa lahat ng experience. Kaya nga po, grateful din na kahit nasa Easy Rock kami, naka-experience po kami katulad po na to, guesting, and also radio drama. Tas nakapag-observe din po kami sa RHTV and also sa Hangover. So parang kahit pa paano po, wala namang pong regrets na, okay din naman pala, masaya ako. Sinasabi rin ko po yan sa supervisor ko na huwag kang mag-alala, masaya kami dito. Thankful kami sa opportunity na binigay mo kasi hinahayaan niya po kaming mag-explore outside Easy Rock. Well, may moment ba na parang syempre ilang weeks din yung ginugol nyo, 'di ba, sa internship ninyo, and like you said, nakapag-explore kayo outside Easy Rock Manila. May mga instances ba na parang na-realize mo na iba yung na-experience mo dun sa naituro lang sa inyo sa classroom or nabasa mo lang sa libro or online? Sobra po, grabe. Kasi facility-wise pa lang po, ibang-iba na. Nakita ko po yung namin, yung parang machine po doon sa tech booth. Sabi ko, grabe, gito pala kapag updated. yung modern na. Opo, parang sa amin kasi, talagang halatang makaluma na po, and iilan lang po talaga yung may kayang gumamit. So, lagi ko pong sinasabi sa mga kaklase ko na,
ilagay nyo na ako sa lahat, wag lang sa tech. Kasi hindi ko po talaga siya maintindihan. Tapos nung din po, may pinagawa din po kasi sa aming content material for Fire Prevention Awareness Month. So yung emergency exit point. And then ako po yung bumoses doon. If nababa na po sa inyo yung video na yon. So kami po na co-intern ko yung tao behind that video. Tapos parang nakakatuwa po kasi nung nag-audio ako, nag-voice recording ako, sabi ko, grabe, ang ganda ng boses ko doon. Parang mas gumanda siya lalo. Tapos sabi pa nga po nung supervisor ko, grabe, feeling ko nasa airline ako. Tapos tumawa na lang ako, sabi ko, oo nga no, parang ito pala kapag maganda talaga yung facility, yung talagang nabibigyan kami opportunity na bumoses, mag-talent. So parang nakakaano lang po na, okay, ito pala dapat sana nararanasan namin. Pero hindi, ayun lang. Ay, totoo yun dun sa mga interested dun sa field ng pagiging voice-over artist. May mga, or like, kahit nasa larangan ka ng komunikasyon, kasi ako personally, nung unang-unang sabak ko sa field ng ganito, yung radio broadcasting, ganyan, parang sa sarili ko, okay naman. Parang confident naman ako sa skills ko. Pero nung unang beses ko marinig yung sarili ko, sabi ko, yak! Yun talaga yun na nasabi ko, yak! Yan talaga yung tunog ko. But yeah, kapag talagang upgraded yung mga equipment na ginagamit mo, matutulungan ka talaga nitong makita yung flaws, kung doon ka nakatingin sa flaws. So, in a way, matutulungan mo yung sarili mo, diba, na mag-improve. And at the same time, nadidiscover mo rin kung ano ba yung potential na meron ka. So, dun sa, sabi mo nga, nagkaroon ng, nagulat ka dun sa reality. Ano ba yung meron sa mismong workplace? Ano yung, may adjustment ka bang ginawa or mga bagay na parang para maka-adapt ka agad sa situation? As far as I know, parang wala naman. Kasi parang nakaset na po sa utak ko na kahit ano man ang mangyari, parang kailangan ko lang mag-adapt. So parang sa akin, yun ka po, parang natanong din sa akin yun kung ano ba yung natutunan namin. Sabi ko, parang marunong naman ako nung pinapagawa sa amin. Pero at the same time, mas na-improve lang siya na parang, okay, so same lang pa rin ginagawa ko from school tas dito sa company. Sadyang mas formal way lang. Kasi, syempre po, sa school namin, ang makakasalamuha namin is yung within the university or campus-wise. Pero dito po kasi, meron na pong outside the company eh. So, iba po yung, parang may something po na iba na hindi ko na ma-explain kung ano. Oo. At doon ba sa buong, going back muna doon, bago ka pumasok sa pagiging intern, meron ka bang parang akala mo weakness mo na meron kang ganitong weakness but it turns out hindi naman pala siya maituturing na weakness or wala ka naman talagang ganong klase na weakness? Siguro po ang akala ko lang nun ay yung parang paano po ako makikisalamuha sa ibang tao. Kasi parang ako po talaga, kilala ko sarili ko na hindi po ako magaling makihalubilo. Yun po yung worry ko kasi sabi ko baka ma-misunderstood ako yung personality ko kung hindi ako marunong makisama. Pero eventually naman po, feeling ko okay naman kasi po yung mga nakakasama namin, lagi kami tinatanong, last day nyo na? Tapos inasar na po na, opo, last day na namin, hindi nyo na kami makikita. Parang dun pa lang po naisip namin na, okay, so maganda naman po yung impression na iniwan namin. Kasi to the point po na hinahanap kami, tinatanong kami kung last day na ba namin, kailan ulit kami makikita. So yung mga ganong moments lang po na akala ko weakness ko siya, pero eventually matututunan ko naman po palang baguhin throughout the journey. Hindi ka naman na-intimidate sa mga veteran DJs ng Easy Rock? Hindi naman po. I think it's because din po yung approach nila sa amin. Hindi po nila kami tinuring na parang just interns lang. Parang tinuring po talaga nila kami na parte ng Easy Rock family. And siguro, aside na rin po dun is yung supervisor po namin ay kakilala ko na rin po noon pa. So parang mas nakatulong din po siya na maging kalmado kami sa workplace or parang mas maging comfortable lang. Pero at the same time, andun pa rin po yung strict boundaries. Correct. Actually, yan yung usually na nakikita nating difference pagdating sa mga superiors na Gen Z versus sa mga superiors na millennials and then yung older generations pa. Kasi minsan sa iba parang
proud sila na terror sila, ganun, di ba? Kahit hindi naman sa internship, kahit sa mga teacher, mga professor. And then may mga siguro sa younger generation, hindi ko naman gina-generalize lahat, pero kalimitan nakikita natin na mas welcoming yung mga Gen Z na superior, di ba? So I think maganda rin na ma-realize ng ilan sa mga supervisor ganyan na hindi all the time effective yung laging terror ka lang ng terror ganyan. Na yes, nandun yung gusto natin ma-establish na ikaw ay nasa may authority ka, 'di ba? And yun naman ang gusto natin na ma-retain yung respect, yung boundaries. Pero at the same time, dapat hindi tayo maging instrument para mawalan ng confidence yung bata, 'di ba? Kaya nga on the job training hindi mo naman yan empleyado. There are trainees, 'di ba? Nandiyan sila para matuto, mag-aral, para malaman kung ano ba yung nangyayari doon sa industriya na gusto nilang pasukin. Anyway, may moments ba na parang pinagdududahan mo yung skills mo sa kasagsagan ng yung internship? Parang wala naman po so far, which is a good thing po. Kasi diba? Parang, ayun nga po, feeling ko dahil din yun sa safe work environment na meron po kami. Na parang hindi po nila kami dinadiscourage. Lalo na po nung kasi recently lang po last Wednesday, nag-voice drama. So parang that time po sabi ko, grabe, hindi ko napapansin na sobrang bilis ko pala magsalita. Yun lang po yung problema sa akin. Pero at the same time, grateful po ako sa way ng pagturo nila na sinasabi nila na, alam mo, okay kaya, ang bilis mo lang magsalita eh. Tapos binibiro ko na nga lang po na, direct, next time ulit para mabagalan ko na yung pagsasalita ako. So parang, yun po yung sa akin na, parang, okay, kaya ko naman pala. Pero siguro, next time ulit para mas maaral ko pa na pagalan or what, ganun lang po. So paano mo tawag dito, minsan kasi parang nakakauga, 'di ba, kapag nakatanggap ka bigla ng on the spot na criticism, paano mo siya tinanggap yung ganong comment sa iyo? Sa akin po, tinanggap ko siya positively. Kasi parang sa akin po, if wala po kasing pakialam yung mga nakakasama ko, hindi po sila mag-uubos ng time para turuan ako kung ano yung dapat kong gawin. So, kapag nakakarinig po ako ng criticisms na ganyan, mas ina-apply ko na, okay, so dapat next time ito yung gawin ko. Dapat next time, i-consider ko yung mga sinasabi nila. Kasi, hindi naman po sa lahat ng oras, yung mga criticisms na yun ay parang hindi yun pampuna sa ginawa mo. It's for your own good na rin naman po naman. Para next time, much better na yung output na maibibigay mo. Correct, 'di ba? Kapag minsan kasi hindi naiiwasan yung parang yung criticism, iba yung nagiging kung paano siya naibibigay, 'di ba? Hindi natin nakokontrol 'yan. But ang sa mga ganong sitwasyon kasi, ang kaya na lang natin kontrolin ay kung paano natin ito tatanggapin. Minsan naman hindi naman in bad faith yung pagbibigay ng comment. Pero may mga ganong tao, talagang gusto nila mandurog ng Yun nga po. Buti na lang po dito wala naman. Sobrang alam mo parang may diin po yung pagsabi nila, pero hindi naman po nakakasakit na way. Kaya positive po ang aking take sa kanilang criticisms. Yes, dapat kailangan matuto tayong tumanggap ng comments constructively, 'di ba? Ngayong tapos na yung internship mo, ano yung pinaka masasabi mong mahalaga na natutunan mo sa buong journey mo? Like from the moment na tumapak ka dito sa MBC. Ang pinaka natutunan ko po is yung professional behavior at yung work ethics po. Although, alam ko naman po sa sarili ko na ma-organize naman po akong tao, pero maganda po na na-apply ko siya all throughout my journey kasi parang hindi po ako nahihirapan kapag may binibigay po sa amin trabaho, na-accomplish po namin agad. Minsan nga po yung supervisor namin sinasabi na, mamaya na gawin yan, para may gawin pa ulit kayo mamaya. Sinasabi namin, hindi na, bigyan mo na lang kami ulit mamaya. So parang ganun na po yung ginagawa namin. And at the same time po, yung siguro din po, yung supervisor po kasi namin, parang nagugulat ako na, lahat kilala mo dito? So parang natutuwa po ako na, okay, so maganda talaga na, hindi naman sa lahat dapat kilala mo, pero dapat marunong kang makihalubilo. Kasi yun yung maganda, parang magkakaroon ka ng kakampi, ng katulungan dito. Kaya for me, yun po yung pinaka lesson learned sa akin na,
hindi pwedeng hiya-hiya dito sa workplace. Hindi naman sa kailangan makapal mukha mo, pero dapat marunong kang makisama at makihalubilo. And do you think ito yung madadala mo talaga after, kahit saan ka man dalhin ng tadhana? I think yes po, kasi kung syempre gusto ko po talaga boses-boses, salita-salita, kailangan pong magamit ko siya in the future pa. And correct, kung sa law, di ba, Opo. kailangan na hindi ka takot magsalita and makipag-usap much more, di ba, sa mga tao na may posisyon, di ba? Tampo, lalo na po pag recitation. Oo, di ba? At of course, kailangan din na ma-build yung habit ng pagbabasa, kasi kapag nasa law ka, yan ay magiging buhay mo. Yung lagi kang nagbabasa, Ayun maya't po. maya. Buti na lang din po, mahilig ako magbasa. So parang advantage na rin sa akin yun. Tama naman. Well, siguro balikan ko lang, may time ba na parang bukod dun sa comment sa'yo dun sa radio drama, may instances ba na nagkaroon ka ng pagkakamali, and then ano yung possible na parang nakuha mong lesson from this? Siguro po kung ano yung pagkakamali, hindi po siya dun sa radio drama talaga Yun po yung nagkaroon kami ng events. Kasi parang sinasabihan po ako na i-make sure mo na nalagyan ng sticker yung vehicle nila bago mo bigay yung merch. Parang 2 tao po yung nagsasabi sa akin. So parang po ako na, wait lang po, 1 tao lang po ako, hindi ko po ma-check. So parang sobrang po ako, sobrang na-down ako. Nagpaalam po ako sa supervisor ko na pwede pong time out muna ako. So parang yun lang po yung negative sa akin, na kapag panaput under pressure po, medyo nag-shutdown talaga ako. So parang yun lang po yung kailangan kong i-work on pa. Kasi syempre po sa media, tas gusto ko po news, fast pacing po talaga siya. Hindi po pwedeng mahina, hindi ka pwedeng palampalampa. Kasi ang balita nga hindi natutulog yan So parang inisip ko na lang na, okay, lesson learned ito sa akin. Dapat mas mahaba pa yung pasensya ko, and dapat mas marunong akong umintindi pa. Siguro panghuli na lang para sa ating interview portion. Ano yung gusto mong sabihin dun sa mga estudyante na gusto pa lang pumasok sa field ng communication? Masasabi ko lang is, hindi ko din alam, pero kasi hindi ko naman talaga first choice ang com. Pero sa akin lang is, follow your dreams, and kung parang hindi mo alam kung kaya mo ba talaga itong path na kukunin mo, eventually matututunan mo naman yan throughout your journey sa college life. Kagaya ko din na parang pumasok ako sa college life ko nang hindi ko alam kung kakayanin ko ba talaga. Andun po yung doubts ko din nun na parang tama ba yung kinuha kong college program, baka naman mali lang ako. So far naman po hindi naman ako nag-shift. So gusto ko po talaga to. So ang masasabi ko lang sa mga possible communication students is to grab that program, grab that opportunity, kasi sa larangan natin ngayon, kailangan ng mas talentado pang mga media professionals in the future. Ladies and gentlemen, Hazel Macaburo, tama ba? Macarubo, baligtad. I'm so sorry. Malabo yung aking paningin, hindi ko siya mabasa. Thank you so much. Napaka-eloquent mo magsalita at magpaliwanag ng iyong kwento. And I hope maraming natutunan yung ating mga listeners tonight, sa ating mga viewers ngayon sa ating live stream, sa ating Facebook at YouTube. Hazel, baka may gusto kang batiin. Now is the time. So, unang-una po sa lahat, maraming salamat po Sir Kyle sa imbitasyon na ito at sa buong DZRH family. At gusto ko rin pong pasalamatan si Mama Med, Papa Hanzel at Ate Erica and kay Mickey. And of course, sa aking college friends na sina Andrea, Yasha, Maha, Jello, Chlo, and Carl. Thank you so much sa support nyo. Actually, sabi nila, manonood daw po sila ngayon. So, sana nanood talaga kayo. And last but not the least, sa Easy Rock family and to my supervisor, Sir Lay Manuel Pujeda, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat Hazel, at of course, maraming salamat din sa mga tumutok at sumubaybay sa ating programa. Ayan, kay Ma'am Teresita Atienza, sa ating mga Facebook, sa mga nanood sa ating Facebook live stream, kay Hanzala Tarambisa, kay Aliezer, ayan. Of course, sa aking parentals, at of course, nanood din ng yung mga friend, sina Yesha Nicole, kay Chloe Francesca, ayan, thesis leader ka daw niya. At good luck sa inyong thesis at congratulations sa pagtatapos ng iyong internship.
At yan ho ang kabuuan ng ating programang nakikinig pa rin sa bawat kwento ng mga manggagawang Pilipino sumisilip sa buhay sa likod ng bawat hanap buhay. Muli ito po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sunod na po ang programang Lunas. Nakakasama niyo po dyan si Miss Elanie Bensal. Bye! Oras po natin, 7:32 ng magandang gabi. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy